Hello, this is for today's video. Andito po kami sa Teresa, palengke ng munting palengke ng Teresa. At dito na nga yung mag-ina ko at ang munting makulit ko nandun na. Nagtatanong din yung asawa ko magkano bibili na wrapper dahil siya daw ay magsha-Shanghai. At yun na nga, sabi ni ate 60 ang 50 pieces. Ayun nga, sabi ko pa parang kunti lang love, sabi ko. At sabi naman ni ate, pwede nyo gawin 60 para marami-rami. Sige, para marami naman din magawa at saka para may matira din para bukas. Diyan na nga, nakaharap niya yung aking munting makulit. Sabi niya, ako na daw yung mag-aabot namin. Sabi naman ni mami niya, ako na, hindi mo daw kaya. Ayun, ayun na nga. Napatanong ako dito kung ano talagang display ni ate. Sabi ko, magkahawig ba to sa tuba? Sabi ko, tuba ba to ate? Sabi naman ni ate, hindi po yan tuba, patis po yan. Ay, kala ko tuba. Ano nga yung aking munting makulit, nag-aantay na, nababalotin ni ate ang aming biniling wrapper. Diyan na nga, binalot na nga ni ate at sabay inabot sa aking munting makulit. Diyan na nga, sobrang bait talaga ng aking munting makulit. At sabay naman inabot niya kay mami. Ayun na nga, at pababa na din siya para magsinelas sa pangkuha niya ang crooks niya dahil sobrang langkit niya talaga dyan. At yun na nga, basa pa. Nag-i-slow na din ang aking anak dahil nagmamadali siya kasi papunta na kami sa paborito niyang bilihan ng fishball. Sabi ko, tara bili tayo fishball. Sagot ni daddy kasi andito daddy. Ayun na nga, ang aking munting makulit, nagmamadali na siya, nag-i-slow mo lang. Ayun, at papunta na siya kasi siya daw yung may alam ng daan, sugat dyan. Kaya siya yung mauna. Nag-i-slow mo na din ang aking munting makulit na anak. At yan na nga, sabi ko, saan tayo dadaan baby? Sabi niya, dito daddy, ako ang bahala sa daan dahil ako ang may-ari ng palengke na to, char. At sabi niya, oh daddy, alam ko ang shortcut. At dito daw, sabay lingon na niya dyan, pasilip-silip na siya kung tama ba talaga ang daanan namin. Sinisilip niya kung may butas na dadaanan talaga dyan. At yun, may dumaan na lalaki. Sabi niya, dito pala. Yun, nauna na nga mami niya at sumunod na din siya. Kasi nagmamadali kasi takam na siya sa favorite niyang fishball. Yun nga yan kasi mahaba din ang aming lalakarin. Dahil ang paa ko din namamagana dahil sobrang sakit ng sugat na tinatahi pa. At yung may nadaanan din ang aking hindi makulit na parang tali. Yun na nga, dahil sa maraming display dito na palingon-lingon na nga aking hindi makulit. Napalabas na kami dito para bumili kami ng favorite niyang fishball. Diyan na nga nakita siya kay ate, nagbabasa si ate ng Bible. Yun na nga dun, malapit na kami dun sa pinaroonan namin ng naglalako ng fishball. Tapadaan din kami dito sa may gulayan. Titingin din ako kung may mga ceiling green kasi masarap daw ang ceiling green sa husan mga Shanghai. Medyo maanghang na konting matamis sa sausawan. Ayun na nga, papuntang palabas na ito ng palengke kasi doon talaga nakapisto ang nagsalako ng mga fishball. Taon na ng aking mag-ina at ang aking munting makulit, nandun na nakalabas na sila. At ako naman ay dahan-dahan nga lang para di masagi ang aking sugat dahil sobrang sakit nga to. Hindi pwede namin bilisan ng paglalakad kasi baka mabinat nga kabago lang tayo nito. At yun na nga, munting makulit ko, palingon-lingon na siya kung may fishball pa. Sabi niya ay, kuya fishball po ba ang paninda nyo? Yun, nakikita na nga niya, wala na talaga daw yung laman ng nilalako ni kuya. Nagtatanong din yung mami niya kung gusto niya yung corn. Oo, mami gusto daw niya yung corn, gusto niya. Nagtanong din yung aking commander kung may corn pa ba. Sabi naman ni kuya, wala na po, sold out na po. Yun o, bigo na din ang aking anak, wala na din ang corn. At yun, sabay kamot sa ulo. Ano ba yan? Wala na ang fishball, wala pa ang corn. At sabay ko tapik, sabi ko, bibi, wag ka mag-corn siya kasi wala daw ang fishball, wala pa ang corn. At niya, sinabi ko, tara na. At yun na nga, baka maapakan mo pa yung sugat ko. At yung binakon ako na din kaya sunod na sa mami niya.
Nagmamadali na kami kasi baka maubusan kami ng ground pork na pang Shanghai. Bibili na nga ang aking magina ng pang Shanghai. Palingon-lingon na din ang aking munting makulit. Kasi maraming tao dyan, nagsiksikan sa gilid na lang ako dumadaan. Baka masagi pang aking sugat. Ayun nga, paika-ika nga akong lumalakad dyan para makarating sa kinaroroonan namin at makabili na kami ng ground pork. Ayun na yung dalawa kong munting mahal sa buhay. Nauna na nga sila kasi ako may pilay at saka may sugat. Yun na yung aking munting makulit, hawak na siya kay mami niya, baka maligaw pa siya. Yun na nga, kumana na pala sila dalawa. At sabay biro pa ng aking sanang susi. Sabi ng aking wala sa akin at lumapit na nga yung aking anak. Saan ba daddy, andyan sa'yo? Sabi nung yung mami niya, andito sa akin, tara na. At ayun nga, gumilid na nga kami ng aking munting makulit kasi may dadaan na tao. Tinulak ko na din siya para di madaganan. At yun, napakakain lang siya at may biglang sinisilip siya dyan na trapal. Kung ano-ano lang talaga makita niya, hinahawakan niya, sinisilip pa. Sabi ko, wag dyan, baka masira yan, baby, pagalitan pa tayo. At ayun na nga, tinulak ko na din siya papunta doon kay mami niya para puntahan na namin ang ground pork. Nakadaan kami dito sa may bigasan at nakadaan kami sa may tuyuan at dumaan na din kami sa Nyug at marami kami nadaanan na hindi namin nabibili kasi nga mahal ang bilihin dyan. Ay, hindi naman sa kamahalan, pero may taasan ng presyo kasi probinsya rin talaga sila, pero bagsak presyo talaga dyan. Ayun naman, tinapik-tapik na aking munting makulit ang binili ng wrapper at tinawakan niya, malambot pa talaga. No daw baby, sabi ng mami niya. At napadaan kami sa gulayan, dito namin sa isdaan yung nakaliwa at napalingon ako dito sa bangan ng kaliwa, meron nakapuntulon na ground pork at saka may mga limpo. Presko, sabi ko presko pa to. Sabi ate, gano'ng karami yung 100? Sabi ni ate, sige subukan natin kung ilang kilo. Yun na nga, tinimbang na ni ate yung wood for 100 namin na binili na ground pork. Sabi ko naman, parang ang liit lang ate, pwede ba dagdagan? Gawin na lang natin 150. At yun, sabay bagsak na ni ate yung supot sa may malapit saka sa dinagdagan niya. Sige ito, punti na ito. Okay na yan ate, marami-rami na yun. Nadagdagan pa namin ng mga ingredients, carrots, buyas, at saka bawang. Kung gusto mo pa, may black pepper pa yan para mas masarap talaga. At ayun na nga guys, at yun na, papapunta na kami dun sa mga paparkingan namin ng motor na Ibajinta. Sobrang layo nga ng pinarkingan namin, nandun sa may dulo-dulo na kasi puno na kasi yung parking kanina pagdating namin dyan. Tsaka yung anak ko naman na makulit, di mapakali dahil may buhay na tilapia. Pinapanigin niya at tinitignan niya lagi, tinitigan niya yung pag dumadaan kami dyan kasing lalaki daw. Kaya yun, palabas na kami niyan, punta na kami ng parking, nakaturo pa siya, lalaki daw ng mga isda. Sabi naman ni ate, wag na tayo dyan kasi magulas daw. Sabi naman ng mami niya, tara na bibi, ang kulit mo talaga, kulit talaga ng munting makulit kong bibi. Yan talaga yun, at siguro mapagmahal kasi talaga yun siya. At yun nga, napagit niya araw na nakita niya yung naglalaro na bata, nilapitan sana niya, kaso sabi ng mami niya, tara na baby, magluluto pa ako, baka hindi tayo magpaluto at saka gabihin tayo. At yun na, pumayag naman na ngayon munting makulit at sumunod na din sa mami niya. Niya parang buntod niya ng mami niya, nasa puwitan at hawak-hawak niya ang damit ng mami niya para hindi ka maligaw at parang tinutulak niya, parang ginagawa niyang motor ang mami niya. Yan parang ganyan nga kasweet ang aking magina. Punta nga pala kami dun sa may parking na napakalayo ng parking namin kasi simula paghapon na talaga dyan marami na naman malingki, kaya wala naubusan talaga ang parking dyan. At saka may bantay dyan, pag nandyan ang bantay binibigyan namin ng piso, kaya 10. Masaya na din naman ang bantay kapag andyan na binibigyan mo ng pera kasi pangkain at saka pang snack niya. Ayun na nga yung dalawa kong magina, iniwan na nga ako kasi mabagal nga ako maglakad kasi may pilay nga ako. So kung ang sakit din ang sugat ko,
Kaya yung makulit ko naman, yun, sumusunod sa mga mami niya, buntot ng buntot. Alam mo kung ano, kala niya kung iwan siya ng mami niya, hindi mapakali at saka hindi mabitaw-bitawan ng pandamit ng mami niya. Ayun na nga, malapit na kami dun sa may parking at napalingan din yung anak magina ko dun sa may Crocs. At wait, bahala pa bumili nila. At yun na, dito malapit-lapit na din yung parking namin. At yun na, inaangat-angat na yung paa ng mga anak ko kasi masakit na yung paa niya sa kakalakad. Diba na, mas masakit pa yung paa ko, baby. Ayun na nga, napadaan kami dito sa may mga gulay na sa may gilid. At yun na, may nakaparada ng mga motor. Tsaka dito malapit-lapit na din yung motor namin. Kasi excited na yung aking bulilit na makulit. Uwing-uwi na daw siya. Dahil bigo nga daw siya sa favorite yung fishball at corn. Wala na daw siyang snack. Kaya yun, umuna na siya at nakita niya yung mga kuwan doon, mga sasakyan. Nakaparada, tinahanap na yung amin. Hindi ganyan mahamat si Magenta kasi may kulay kasi yun. Alam niya kasi yung kabisado na niya. At yun nga, nakita na niya sa wakas. Andito na kami. Nakarating din sa malayo na ang pinarkingan. Napaturon din yung anak ko. Andun daw yung puto ng daddy niya. Ayun nga, nilalapit, tinitigan niya kung yan talaga yung motor namin. Binibiro ko pa siya. Yan ba yung motor natin? Hindi. Nasabi niya, confirm naman, daddy, andyan. Yan yung motor natin. At nga, sinabi ko naman, sana mami ang susi. Sabi niya, andito. Ayun, hindi mapakali yung makulit kong anak. Nagmamasin talaga siya kung totoo talaga. Kung yan ba talaga yung motor natin, nahiya pa sa akin tumingin. At yun nga, inabot na ng commander ng susi para umalis na kami at makapagluto siya. Kasi madilim din yan, makulimlim pa. Baka mabutan kami ng ulan. Ayun na nga, inabutan ni commander yung